Ang exercise natin for this video is para sa may mga hika or asthma. So, ginagawa tong exercise na to kapag kayo ay inaatake ng hika o pwede rin naman on a regular basis. Kahit hindi kayo inaatake, mas mahalaga na regularly kayo nag-exercise para ma-improve ang lung or strength ng inyong baga. So, ang una yung gagawin kapag inaatake kayo ng hika or nahihirapan huminga is ang positioning. So, tinatawag tong dyspnea relieving position para mabawasan ang paghahapo or paghirap sa paghinga. So, ang una yung gagawin is pwede kayong umupo and i-lean forward, mag-lean forward. So, usually ang ginagawa is hanap kayo ng stable surface o kaya yung lap ninyo, ilalagay nyo yung siko ninyo dun sa lap and magli-lean forward kayo. And then, habang nakaganyang posisyon, magpo-focus kayo sa relaxed breathing. So, once na-gain nyo na yung relaxed breathing, doon na kayo mag-uumpisang mag-deep breathing exercise. Mahalaga muna na ma-relax yung body ninyo before kayo mag-proceed sa deep breathing exercise. Ang unang breathing exercise na gagawin natin is pursed lip breathing. Ang pursed lip breathing is inhale or hihinga kayo gamit in to the nose and out to the mouth. Pero sa pagbuga ninyo ng hangin, binubuga nyo siya na parang umiihip kayo ng kandila. So, gawin natin. Inhale through your nose and exhale through your mouth. So, pwede ninyong gawin para ma-ensure na ginagamit ninyo yung diaphragm ninyo kapag kayo ay may hinga. Ilagay ninyo yung isang kamay ninyo sa abdomen, kung nasaan ang diaphragm ninyo. And pag nag-i-inhale kayo, dapat nararamdaman nyo na nag-i-inflate or lumalaki siya. And then, mag-i-exhale kayo or bubuga sa bibig. So, ulitin natin. Inhale through your nose and exhale na parang umiihip ng kandila. So, make sure na ang pag-exhale ay dahan-dahan. Next exercise natin, itinatawag naming thoracic expansion. Ito naman yung magbe-breathing kayo with hold. Okay? So, meaning i-hold nyo yung paghinga ninyo ng ilang segundo bago nyo ibuga yung hangin. So, sa ganitong exercise, pwede ninyong ilagay yung dalawa nyong kamay sa magkabilang side ng inyong ribs area. So, ginagawa yan para maramdaman ninyo na ma-ensure na nag-i-inflate or gumagalaw yung ribs ninyo. Ibig sabihin, pumapasok yung hangin sa loob ng lungs. Okay? So, dapat pag ginagawa nyo itong exercise na to, nararamdaman nyo yung paggalaw ng ribs ninyo outward. Okay? So, ang una nyong gagawin, mag-i-inhale kayo and then i-hold nyo yung breath ninyo for 3 seconds and then mag-e-exhale or bubuga ng hangin. Okay? Gawin natin siya. So, inhale through your nose and then hold 1, 2, 3 and then dahan-dahan exhale. Okay? Again, inhale through your nose, 1, 2, 3 and exhale. So, sa pag-exhale ninyo, mas maganda na parang nilalabas nyo lang yung hangin ng, as in relax lang. Yung parang hinahayaan nyo lang katawan nyo na ilabas yung hangin fully. Yan. So, dun nyo mararamdaman, mas mararamdaman yung galaw ng ribs ninyo outward and inward. So, gawin nyo siya ng 3 to 5 times. Ang next exercise natin is huffing. So, ito yung exercise na pag nag-exhale kayo or bumubuga kayo ng hangin is parang nagfa-fog kayo ng salamin or binublow ninyo yung tissue. So, gawin muna natin siya gamit yung salamin. So, mag-i-inhale kayo and exhale na parang fina-fog ninyo yung salamin. Okay? Inhale and exhale. Inhale, exhale. Then, so, kung gagawin nyo naman siya gamit ang tissue, so may maliit kayo na tissue, so hahawakan nyo yung tissue sa harap ninyo. So, yung ganyang distansya. So, ang gagawin ninyo, mag-i-inhale kayo and then
blow. So makikita nyo dapat na gumagalaw yung tissue palayo sa inyo. Okay? So sa ganitong exercise, make sure na nakabuka talaga yung bibig ninyo and nakabuka yung sa inyong lalamunan. Kasi ayun yung mahalaga para mas ma-ensure yung airway clearance sa inyong lungs. Gawin nyo siya ng 2 to 3 times. So, pagkatapos natin gawin or matutunan yung tatlong exercise, breathing exercise, gagawin na natin yung tinatawag nating active cycle breathing technique. Ito yung exercise na pinagsama-sama yung tatlong exercise na ginawa natin kanina. So, usually yung tatlong exercise na yun, ginagawa siya in one full cycle hanggang ma-relieve yung shortness of breath ninyo or hanggang mailabas nyo yung cough or yung phlegm sa loob ng baga ninyo na makakatulong para mas maayos kayong makahinga. So, gagawin natin siya. So, una, component ton is yung pursed lip breathing 3 beses. 1, and then 2, then 1 more, and 3. Pagkatapos niyang pursed lip breathing, gagawin na natin yung thoracic expansion. So, ito yung with hold. Gagawin natin ng 3 beses. Hold 1, 2, 3, relax. And then, inhale, hold 1, 2, 3, and relax. Last one, inhale, 1, 2, 3, and relax. Last component is yung halving. So, dalawang half. So, gamit yung salamin. Again, inhale and half. Okay. One more, inhale and half. So, let's say hindi pa na ninyo na ilalabas yung phlegma sa lungs ninyo or hindi pa na re-regulate yung breathing ninyo, pwede nyo ulitin yung cycle na ginawa natin for 2 to 3 more times. Okay? Comment below kung meron kayong mga questions and topic suggestions. Thank you for watching.